Good morning ka, Ellie. Good morning po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong umaga. Ngayong linggong umaga, sa ating pong mga kababayan sa Bicol, lalong-lalo na ka, Ellie, yung ating mga kababayan sa Albay. Apo. Na kasalukuyang nagdurusa dahil sa eruption ng Mayon Volcano maray na aga po sa Indogabus. Sa ating pong mga kababayan sa Visayas at Mindanao, maayong buntag kaninyong tanan. Okay, samantala mga kasama, linawin natin na ang Mayon ay hindi pa inilikas, nasa Albay pa rin. Okay, so ma'am, kayo po ay bumisita sa Albay at kumusta naman po dahil sa at least nabigyan nyo ho ng kahit papano na mensahe at pagkalinga yung ating mga kababayan sa inyong pong mga kaya. Nandun ako ka, Ellie, nung Miyerkules. Kinulang ako sa oras, 3 lugar lang napuntahan ko. Pero yung aming team kasi ka, Ellie, nung nakaraang pang Sabado, nung nakaraang linggo, nandun na. Yung aming team ay naikot yung lahat. Kami 3 lang, dahil isang araw lang kami nandun. Pumunta kami Kamalig, Ginubatan sa Kaligao. Yung tingin ko ka, Ellie, medyo mas grabe yung Kamalig sa Kaginubatan. Yung ashfall talaga matindi. Makikita mo sa mga bubong ng mga bahay, sa daan, sa mga tanim. Binisita namin yung mga evacuation centers. Unang-una sa Kamalig, yung SOS talaga nila, additional na mga banyo. Dahil napakarami na ng evacuees, yung evacuation center nasa paaralan, talagang hindi kinakaya. In fact, nung pumunta kami, parang siyam na yatang banyo yung clog. Pero aasikasuhin naman daw ng provincial government. Kaya habang nandun ako ka, Ellie, naghanap na kami ng makakadala doon ng mga portalets. Kahapon dumating na yung mga nakuha nating portalets. Nilagay natin yun sa Kamalig. Siguro in the next few days, mas marami pa yung kakailanganin. Kasi padagdag ng padagdag yung evacuees. Nung araw na nandun kami, 60,000 na yung total. Pero the following day, nabasa ko sa dyaryo, 76,000 na. Ewan ko lang kung lumakas pa. Pero alam mo ka, Ellie, nung Miyerkules nandun kami, every 4 hours pumuputok. Pumutok ng alas 6 ng umaga, alas 10 ng umaga, alas 2 ng hapon, alas 6 ng hapon. Yung biroan nga namin parang batang may sakit. Di ba? Parang bawat apat na oras kailangan uminom ng gamot. At yung nakakagulat dun, mamaya tatanungin natin yung guest natin. Yung nakakagulat dun ka, Ellie, nandun kami sa Ligao. Pagdating ko lang, biglang nagkaroon ng ashfall. Pero yung ashfall niya, hindi siya yung parang powdery. Hindi siya parang powdery form, pero bilog-bilog. Hindi ko, parang malalaking tulo ng malakas na ulan. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Kaya talaga nagtakbuhan yung mga tao, sumilong. Medyo nababahala dahil inaalala nila nung 2014, yung pinakahuling eruption. Yun hanggang alert level 3 lang yata, yung 2014. Pero mga 3 months daw sila naglagay sa evacuation center. Kaya ngayon, alert level 4 tayo at tuloy-tuloy pa din yung pagsabog. Nag-aalala lalo na yung ating mga LGU officials kung hanggang kailan. Kasi alam mo ka, Ellie, lalong tumatagal, syempre lalong nadideplete yung resources ng gobyerno. Yung sinasabi nga ng mga mayors pagpunta ko kasi parang nakaka 1 week pa lang. Sabi nila, ngayon meron pa kaming budget, pero habang tumatagal ito, nakakabahala. Kaya naman ka, Ellie, nananawagan tayo sa mga kababayan na kung anong maitutulong, talagang tumulong. Pagpunta ko nga doon, nagkakaubusan face mask. Wala nang mabilis sa Albay. Sa Naga, naghanap na din. Naalala ko ka, Ellie, day before, naghahanap kami sa Naga, isang tindahan na lang yung meron at kakaunti na lang. Pero pagpunta ko doon, may dumating 20,000 na face mask galing sa Chuchi Foundation. Meron doon isang very active na civic leader, si Dr. Ophel C. Siya yung, sa kanya inentrust yung mga face mask. Kasama namin siya pag-ikot, kaya nagdi-distribute. Pero, alam mo ka, Ellie, habang nagtatagal ito, lalong tumitindi yung pangangailangan. Kaya, yun talaga yung nakakatakot. At siyempre, kawawa po yung ating mga evacuees dahil sa talagang hindi po nakadesenyo kasi mga evacuation center
para tirhan ng pangmatagalan. Oo. Saka ito ka, Ellie, sabi ko nga, siguro habang nangyayari ito, pagplanuhan din ng maayos, na mas long term. Apo. Mas long term yung paghahanda. Kasi gaya niyan, dahil wala namang mga hiwalay na evacuation centers, talagang mga schools ang pupuntahan. Apo. Pag sa paaralan nag-evacuate, syempre walang pasok. Mhm. Nagre-request doon ng mga temporary learning centers. Anong araw na nandun kami, nag-follow up kami sa DepEd. Ang sabi meron ng 4 na districts na nagranta ng temporary learning centers. Pero kausap ko ka, Ellie, yung mga teacher, sabi nila iba naman. Parang iba yung temporary learning centers kumpara sa yung parang regular na pasok. Nung lumipat kami sa Ginubatan, kausap ko si Mayor Gemma. Ang sabi niya ka, Ellie, may pending silang request since last year, yung nag-typhoon Nina, na bumili na yata yung LGU ng malaking lupa para gawa ng permanent housing. Gusto na nilang ilikas doon yung mga residents nilang nasa danger zone ngayon. Apo. Kasi sabi niya ka, Ellie, talagang, alam mo, yung Albay talagang nasa daan ng maraming sakuna. Hindi lang ng volcanic eruption, pero pati na din ng bagyo. Kaya sabi ko, tama naman si Mayor Gemma na talagang hanapan ng matinding solusyon. Sabi niya, yung lupa, inaano na ngayon, may land preparation na kulang na lang ng pondo para sa mga pabahay. Kaya yun naman yung parang prinamis natin na tutulong tayo sa paghanap ng pondo galing sa pamahalaan. Okay, so mamaya kukuha din tayo ng update dyan po sa gobernador ng Albay. Maya-maya po yan. At ganyan din siyempre sa P-Box. Pero ma'am, kumustahin namin dahil sa nagpunta ko kayo sa may South Cotabato? Nung Biyernes. Yung Biyernes ka, Ellie, nandun ako sa South Cotabato, sa bayan ng Lake Cebu. Napakaganda ka, Ellie. Siguro mga 5-6 na beses na akong punta sa South Cotabato, pero madalas Coronadal, Tampakan. Parang unang pagkakataon ko to sa Lake Cebu. Pumunta ako doon dahil naimbitahan ako maging speaker sa isang summit ng mga batang mga teachers. Pero kinuha ko na yung pagkakataon na bisitahin yung mga indigenous women weavers. Nasa taas ka, Ellie, ng bundok. Pumunta kami sa isang barangay Cluby. Nasa taas siya ng bundok. Hindi lang paanan, pero nasa taas ng bundok. Malamig na nga yung panahon. Pero nakakatuwa yung mga indigenous women natin ka, Ellie. Sila yung nag-weave ng tinalak. At yung tinalak ay made from abaca. Nandun yung Vice Governor, sabi niya yun na daw yung parang priority agricultural product ng South Cotabato. Ayain yung mga taong magtanim ng abaca. Napakaganda ng produkto. At ito mga kababaihan, sarili. Parang sarili na naghahanap talaga ng paraan. Kaya nararapat lamang na tulungan. Gumawa sila ng sariling parang kindergarten school para sa mga anak nila, para pwede nilang iwanan sa paaralan habang sila naghahabi. Nakakatuwa ka, Ellie. Pinasuot nila ako ng kanilang yung tiboling kasuotan. Napakaganda. Sila mismo yung gumawa. Apo. Okay, samantala mga kasama, at sa ilang sandali ay kukuha tayo ng update dyan po sa Albay. At makakausap natin mga kasama, ito pong si Governor Al Francis Bichara, para malaman din natin, dahil sa marami rin dito po sa taga Metro Manila at sa ibang siguro nasa Visayas din at Mindanao, may mga kamag-anak diyan po sa Albay. So, maganda makakuha po tayo ng update mismo sa gobernador ng Albay. Saka ka, Ellie, si Governor talagang abalang-abala. Apo. Mantakin mo ba naman magkaroon ka ng halos 80,000 na evacuees? Dami. Saka yung mga local government units doon talagang sa provincial government umaasa. In fact, bawat tanungin mo kung naaasikaso ito, sabi nila, oo, provincial government nag-aasikaso. Hindi ko na napuntahan si Governor kasi kinulang kami ng oras, pero pinakiusapan ko siya nung Friday na kung pwedeng ma-interview natin siya ngayong umaga. Kahit linggo ka, Ellie, pumayag. Kaya nagpapasalamat tayo. Okay, samantala, ma'am, nasa linya na natin si Governor Al Bichara. Ayan, magandang umaga, Governor. Si VP Lenny Robredo po ito. Good morning, VP Lenny. Good morning, tamo nyo. Eli Saludar po ito. Okay, good morning po. Governor, marami pong nagtatanong sa atin, lalong-lalo na yung may mga kamag-anak sa Albay, kung unang-una, kumusta yung sitwasyon. Kasi balita po natin, kahapon, parang meron na namang malakas na pagputok at sinabayan pa ng matinding ulan. Kumusta po kayo dyan ngayon?
Ang importante dito, BP, itong mga evacuees, inaalagahan na dahil yung iba, actually, hindi naman dapat evacuate, pero natatakot sila. Kaya dumami yung mga evacuees, umabot ng 82,000. Nako, 82. Nung pagpunta ko po dyan nung Miyerkules, parang 60 pa lang. Ngayon po pala 82,000 na. Ang bilis na lumobo. Pati sa yung mga, you're referring to about more than 21,000 families. So we have 72 evacuation centers. Oo. Consisting of 62 barangays. Ilang munisipyo po yun, Gov? Yung affected? Hindi na, siyam na. Siyam na ngayon. Yung Bakakay. Oo, kasama na yung Bakakay. Kasi parang pagpunta ko po dyan, 7 pa lang. Ngayon po pala siyam na. At doon po sa siyam, alin yung pinakamalaki talaga yung ano? Yung una, pinakamaraming evacuees, tapos pinaka most affected. Legazpi, may marami doon sa Legazpi. Daraga, Kamalig, Ginubatan. Opo. Pagpunta ko, Gov, nakita ko po sa Kamalig, saka sa Ginubatan. Lalo po sa Ginubatan, parang dun talaga matindi yung ashfall. Tinatanong ko po si Mayor kung bakit parang pinakagrabing ashfall sa kanya. Sabi niya po, contributory yata yung wind direction. Correct. Kasi dahil sa amihan. Opo. And ito naman mga asphalt, tinanong ko naman yung DOA. Saan naman namamatay yan dahil yung pinatubo, mas malaki yung asphalt. Opo. Ang lang yung respiratory sickness kung hindi nila takpan yung mga, hindi sila gumamit ng dust mask, yung panyo na basa. Opo. Anything that can cover their mouth. Pagpunta ko dyan, Gov, para nagkakaubusan na po ng mga face masks. Kaya naghahanap na yung mga tao sa labas. Pero nakita ko po parang napaka-creative din ng mga tao. Hindi na lang yung dating, parang hindi yung dating face mask. Pero kung ano-ano ginagamit na ng face mask. Gaya po na sabi nyo, may mga basang panyo, marami pong gumagamit. Yun ang advice namin yun din ang advice ng DOH, ng Provincial Health Office. Kahapon nagkaroon kami ng emergency meeting ng mga mayors. Opo. Kaya sabi ko, magtapatan tayo. Kung may mga problema doon sa mga sanitation, sa water, sabihin nyo kaagad, mag-coordinate kayo para maayos namin dahil padagdag yung evacuation center. Totoo po. Kaya nakakaroon ng problema sa sanitation. So we have to add more comfort rooms, yung mga latrines, mga septic tanks. Opo. Nung pumunta po ako, Gov, nung Wednesday, dun po sa Kamalig, sa Barrio National High School, isa po sa problema nila, marami na silang banyo na parang nasira na. Pero sabi po nila, ngayon po yatang weekend, aasikasuhin ng provincial government. Oo po, yung provincial engineering, yun ang in-charge doon. Ang kasi, ang nangyayari dito, lahat ng mga nagagastos namin sa umpisa, puro local fund. Yun nga daw po, yun po yung sabi nila. And then, nagreklamo ako dahil wala pa yung ira namin. Kasi doon naman kami umaasay lahat ng local government. Opo. So, buti na lang, nagbigay ng instructions kagad yung palasyo. Pero inabot ng 10 araw bago na download. Pero ngayon po, Gov, dumating na. Dumating na, pero this is only on a monthly basis. So, yung 5% of 1 month lang yun. Opo. So, konti lang yun. Kasi po, Gov, parang kinakamusta ko po sila. Sabi nila, yung mga local governments po, mga mayor, sabi nila, ngayon meron pa. Pero pag tumagal pa ito, dun siguro malalaking lalo yung problema. Tama po. Sigurado yan. Dahil ito, dahil nung araw, nagpapagno din ako dito noon. Opo. Nung nagkaroon ng major eruption na in the year 1999, the convention, 1999 ka 2000. Si Director po ng Bayan pa, buhay pa noon. Opo. So, halos pareho ang sitwasyon noon. Nag-alert level 4 din po ba nung 99? Yes. Oo. Kasi yung 2014 po parang 3 lang, no?
14, At sandali lang 2014 pala, oo. Yung nangyari sa 2014, sandali lang yun, like level 3 lang yun. Oo. Pero inabot yung evacuee sa 3 months. Mga Kasi 3 months daw po, opo. Nag-imbestiga na yung house. Mm-mm. Dahil, bakit wala nang eruption at evacuation pa yun. Opo. Anyway, itong pinaasahan natin ngayon, yung mga QRF Opo. ng mga departments dahil tinanggal na yun sa NDRRMC. Mm-mm. So it's now with the department. But the department has to undergo the procedures, di ba? Opo. Kami, nag-declare kami ng state of calamity. So it's easier for us To disperse. parang hindi na, pwede namin i-bypass yung ang tawag doon, Yung yung procedure. procurement act. Opo. So, madaling bumili ng mga kailangan bilhin. Opo. So, sana, the most ideal procedure is magbigay ng mga contingency funds sa mga Oo. local government. Oo nga po eh. Yun po yung sinasabi ng mga mayors na yun sana yung pinakamabilis para, alam niyo po, yung hintayan, yun din yung nakakapag-alala. Kasi ang daming problema. Gov, marami po ngayon nagtatanong, gustong tumulong. Ano po yung pinakakailangan as of now? As of now, kailangan natin kitero, mga sleeping mat, Mm-mm. mga plastic containers para sa tubig. Opo. Kasi pag naliligo sila, may kanya-kanya silang And hygiene kit para sa mga kababaihan. Opo. And of course, bigas. Dahil mawalan lang ng bigas yun. Siyempre, Opo, ubos na. lalboroto rin Oo. yung mga evacuees. Yung isa po, Gov, na tinatanong ng mga gustong mag-donate, kasi po kung galing pang Maynila, syempre itatransport pa. Kung dyan na po bibilhin yung mga gamit, meron pa po bang mabibiling sufficient as of now? Halimbawa, yung Marami mga dito. mats, yung mga balde, yung mga hygiene kits, pwede pang dyan na lang bilhin. Pwede mo, marami dito. In fact, itong ginagawa ng DSWD, alam mo yung pinibigay nila, puro dilata. Opo, opo. Instant noodles. It's really bad for the Totoo po. kidneys, no? Kasi mataas ang MSG, saka yung sodium. Pwede naman bilhin dito sa mga farmers, yung mga gulay. Oo, malaking tulong pa. Fresh fruit. Natutulungan mo pa yung mga Totoo. farmers dito. Totoo. It's the most practical way. So, mas maganda nito, kung binigay yung pera sa local government, sila na ang Yun yung pipili. Saka mas alam nyo kung ano talagang kailangan. Yun ang ideal, ano? Opo. Yung ano, Gov? Opo. Yung nakita ko nga po, lalo dito sa may Ginobatan, Kamalig area, yung mga tanim talagang punong-puno ng ashfall. Ano po kaya yung epekto nito overall sa agriculture sa Albay? Siguro po malaki-laki, no? Malaki yun dahil in the first place, matutuyo yung dahon. And second, yung mga livestock, hindi na pwedeng kumain ng damo or whatever. Oo. So, ang dito, pero maganda rin nangyari na umulan dito para Opo. mawala yung Tama. asphalt sa dahon. Pero yung ulan po, parang nakikita ko po sa Facebook kagabi, mga kaibigan po nating nasa Albay. Parang sinasabi po nila nakakatakot yung ulan kasi kasabay pa yung parang rumbling sound galing sa bulkan. Siguro po inaalala nila ano kaya yung epekto nito sa lahar flow. At sa lahat po, tinanong ko yung FIBO, kailangan sa lahat po, kumapal ang volume ng rain. Pag umabot ng mga 30 to 40 millimeters per Doon hour, delikado. yun delikado. Yung ulan po Pero ngayon so hindi pa far, naman ganyan. Hindi pa naman, pero yung mga rivers, yung mga Oo. valleys na may mga tubig, pumasok na doon yung mga parang sediment, yung Oo. mga fine sediment. So, umitim yun, yung ilog. Normally, clear yan. Oo. Ngayon, maitim. Remember, mga volcanic debris yan. Totoo po. Pag talagang malakas ang ulan, umabot ng mga 30 to 40 millimeters per hour, yun ang delikado. Magkakaroon tayo ng lahat.
Saka Gov, napansin ko po ngayon, dati kasi pag nag-e-erupt, kami po mga taga-Naga parang dumadayo sa Albay paggabi para manood. Kasi kahit po very dangerous naman yung eruption, parang sight to behold, maganda talaga. Pero dati po napapansin ko, parang yung recollection ko po, yung parang lava flow, parang isang streak lang na pababa. Ngayon po yung nakikita ko sa mga pictures, parang ang daming lava. Ang daming lavang lumalabas ngayon. Ito po ba kakaiba o in the past ganito din? Hindi, nakakaiba ngayon. At saka, sunod ang Puto. ang eruption, yung Opo. fountain. Saka, iba yung behavior ngayon ng mayon. Mm-mm. Oo nga po eh. Kaya, Yung in-expect nila, 80 million cubic meters ang Oo. dapat ilabas ng mayon. oo. Sabi ng PICO, 30% pa lang ng Oh my God. 80 million cubic meters ang nailabas. So they're expecting Tatagal more. pa. Saka tatagal pa po. So, Ang balita ko po, Gov, kahapon daw may isang malakas na putok na naman yata ng mga 6 p.m. correct, that's true. So, pag may puto, may abo yan. Oo nga At po ang eh. direction, bugbog yung Kamalig, Inubatan, and Tigao. Ano po yun, Gov? Yung tremors ba nararamdaman? Yes, narinig namin yung rambling. Mm-mm. Narinig namin, kaya natatakot yun iba, kaya evacuate din. Oo. At, remember, itong mga bagong tubo ngayon, the last time, Wala na silang recollection. wala na yun. Oo. 2020, wala na. Kasi 18 years out, 17 years ago. Opo. Nagkakwento nga po, Gov, si Mayor Ding Baldo ng Kamalig, na pati yata yung munisipyo nila nasa danger zone ngayon. Wala, nasa 10 kilometers sila. Oo. So, hindi naman umaabot yan ng pyroclastic. Ang eruption nyo parang mushroom, hindi Mm-mm. naman umaabot yan. The most yan, mga 6 kilometer kung talaga yung malala. Parang pasiguro po yung yung 8-kilometer danger zone. Inaabot na, pina-extend na namin sa 9 kilometers. Anayin na po ngayon. So yung Basta nine, yan yung ano po, yung forced evacuation, 9 kilometers. Ang port talaga, evacuation, ginawa namin hanggang 8. Hanggang 8. Naku, ano to, Gov? Talagang lahat tayo, parang nagdadasal na sana hindi na tumagal. Pero kung sabi nyo nga, 30% pa lang yung nilalabas, dapat talaga paghandaan ng matindi. Apo. Okay. Okay. So, abot yan. Expected nila mga 3 months. Mm-mm. And sana, kasi alam niyo, isa pa nakakapanik sa mga tao itong Facebook. Opo. Sa dami ng mga ng mga experts na ngayon sa Facebook. Oo. Kung ano nilalabas ng mga Prediction. analysis nila. Oo. Opo. Opo. So, maraming natatakot. Tuloy. Yun nga po eh. Okay, so Governor, sa panghuli, baka meron po kayong panawagan sa ating mga kababayan na siguro gusto rin pong tumulong sa ating mga kababayan dyan. At I'm sure, siyempre, yung ating national government talaga namang obligado rin po na tumulong sa ating mga kababayan. Tumutulong sila ngayon. Apo. Magandang coordination ngayon. Walang problema. Aha. Zero casualties, zero missing, Mm-mm. zero injury. So, okay ang takbo ngayon. So, everybody's safe. Apo. Kung sinong bibisita sa amin, pwedeng manood ng eruption. Oo, napakaganda Kaso pa walang naman, flight. Gov, no? Pag Walang flight nga lang. Walang flight. Pero ang dami reklamo yung Gob, yung papunta dyan, ano ba yan, sa Andaya Bridge ba yan? Highway? Naku, grabe raw lubak-lubak daw taon-taon po. yun talaga nasisira yun. Aha. At talagang taon-taon nasisira para taon-taon ginagawa rin. Sige, Gob, salamat po Maraming sa salamat, oras, Gov. Maraming salamat po sa pagbigay sa amin ng oras ngayong umaga. Maraming salamat, BTV. Maraming salamat. Okay, salamat po. Biserbisyong Neni ni Vice Presidente Leni Robredo at Eli Saludar. Okay, samantala mga kasama, ang oras na natin, 9:30 na po ng umaga. So, ayan po yung update dyan sa Albay at kaugnay pa rin ng patuloy na pag-aalburuto ng Mayon Volcano. At samantala, maganda, ma'am, talagang maipaliwanag po yan mismo ng PBOX.
Ano ba ang dahilan at talagang medyo madagal ngayon, parang sunod-sunod o Hindi, saka anong ano ka, kakaiba? Eddie, yung nakakatakot ngayon kasi parang hindi lang dito sa atin. Apo. Marami pang ibang bulkan dito sa Pacific Rim of Fire na parang may eruption din ngayon sa Kalindol. Nabasa natin, parang napakalakas na lindol malapit sa Alaska. Tapos Tama. isang malakas na lindol din sa Indonesia. Kaya siguro tatanungin natin sa bisita natin ngayon, ano ba yung maaaring dahilan ng mga ganitong mga activities? Yung bisita natin ngayon ka Eli, mapalad tayo kasi kahit linggo. Napagbigyan tayo, Dr. Bartolome Bautista. Siya po yung Deputy Director ng PhilVox, DOST. Magandang umaga po sa iyo, Dr. Bautista. Magandang umaga, BP Lenny. Ayun. Ito po, medyo nakakabahala po yung eruption ngayon, Dr. Bautista, kasi gaya po na sinabi ni Gov, parang kakaiba po ito kumpara dun sa mga naunang eruptions ngayon pong siglong ito. Kasi naalala ko yun nga, parang 99 nagkaroon ng eruption, 2014 nagkaroon din, pero ngayon po tila kakaiba. Ano po kaya yung parang paliwanag kung bakit ganito ngayon? Sa amin po mga volcanologists, wala naman po kaming napapansin na kakaiba. Kasi maraming beses pumuputok yung mayon, every 10 years yung on the average yung cycle. Oo. Ang tingin namin dito, hindi siya naiba masyado dun nung nag-erupt ng 2009. Pero sa ngayon, ni-raise namin sa alert level, meaning may possibility within days na magkaroon tayo ng Major. explosive hazardous eruption. Oo. Na pwede niyang i-follow yung 1984 eruption kung saan Vulcanian type yung very explosive. Umabot ng mga almost 15 kilometers yung height ng eruption column at para 15 kilometers po paakyat? papunta Grabe, no? sa atmosphere. Nangyari po pala yun. Nangyari po yun. Ngayon, kung i-compare natin sa previous na nangyari, yung mayon ang pinaka mataas na inabot ng eruption column since na nagpakita siya ng unrest ay umaabot lang po na 4 to 5 kilometers pa ang pinakamataas. So hindi pa ito masyadong, hindi natin kino-consider na very explosive in Oo. Ngayon po so far kasi ngayon po sunod-sunod, 'di ba? Ano na po yung pinakamataas ngayon na eruption? Ay na pagputok. So far, yung parang nangyari nung January 21, yung umabot siya ng 4 to 5 kilometers yung height ng eruption column. Pero tama po ba yung sabi ni Gov na parang sabi ng inyong opisina, parang 30% pa lang yung nailalabas? Every time pumutok po yung ngayon, iba-iba yung volume of, ng materials na nilalabas. Like for example, 1984, 80 million cubic meters. Okay. 2009, nasa 30 million cubic meters. Okay. So far ngayon, base sa estimate ng mga volcanologists namin na nasa field, umaabot pa lang ng 25 million cubic meters. Pero ito po, pag ganitong nag-erupt siya, na-estimate nyo ba more or less kung gaano kadami yung entire duration? Gaya po nung 84, yung 80 million po ba yun? 80 million. 80 million. Yun ba po nape-predict na mga ganun yung lalabas? Binabase lang natin sa mga past activity niya. So tinitingnan natin on the average, mostly naman on the average nasa mga 60 million or less. May time na napakalaki like yung 1814. Ito yung pinaka most explosive. Yun po yung natabunan yung Kagsawa Church. Yes, no? ma'am. Napakarami ng loose materials na na-deposit sa slope. At yung pinaka malaking hazard na nakakause ng malaking damage ay yung lahar. Oo. So yung Kagsawa Church na natabunan dito. Oo nga po eh. Kaya ngayon po sabi niyo mga 25 million na yung nilalabas. By this time po ba parang mapipredict nyo ba kung gaano pa katagal ito? Kung ipapalaw na yung 2009 na 30 million cubic meters, ibig sabihin malapit na matapos. Pero kung ipalaw naman yung 1984, 1984, medyo malayo pa lang. 1/3 of the way pa lang. Yes, ma'am.
So, makikita naman natin nito sa pamamagitan ng mga instruments na nakalagay sa mayon. Makikita namin natin kung patuloy yung pamamaga ng bulkan or yung inflation ng bulkan. Oo. No? Sa ngayon, highly inflated pa siya. So, ibig sabihin, mataas pa yung pressure sa ilalim. Saka marami pa ilalabas. Wala pa tayong nakikita na nasa downtrend na siya. No? So ngayon po may- pataas pa siya ng pataas. medyo steady na siya. Na, Okay. Pero mine-maintain niya na yung inflated pa rin. No? Kasi gaya po nung sabi ko, nung Miyerkules na nandun ako, bawat 4 na oras pumuputok. May periodicity na siyang Oo. pinapakita na every 4 to 5 hours. Pero ganito po ba talaga? Parang meron talagang parang regular na time interval? Isa pong characteristic ng strombolian type of eruption yon, mayroon kang lava flow na continuous. And then paminsan-minsan nagkakaroon ka ng lava fountaining and then acid ejections. Oo. Na most of the time may mga period kang makikita. Oo. Kasi may yung pag-iwalay ng gaseous phase dun sa pinaka-molten material, it takes time bago mag-accumulate yan at mag-cause ng maliit na explosion. Kasi, So may regularity dun sa pattern. oo, kasi ano po talaga, naalala ko po, lumalaki ako, pag eruption ng Mayon, napakaganda niyan tingnan sa gabi. Opo. Ano Isa pong talaga? reason kaya very popular yung mayon, yung pyroclastic display niya. Oo, sa gabi. sobrang ganda. Kahit ngayon po, pag tiningnan mo sa pictures, di Yes, ba? ma'am. Ang dami pong mga tourist doon, pati mga po. Talagang dinadayo po yan ng Oo. turista. Aha. Ang problema lang ka, Ellie, dahil walang flights. Yan. Dahil walang flights, kailangan mo talaga magbiyaheng malayo. Nung panahon, kayang-kayang 9 hanggang 10 oras. Yung Legazpi galing Manila. Pero ngayon parang hirap na. Tsaka ma'am, yung kalsada ngayon, Oo. Yung sa amin ka, Ellie, talagang yung kalsada yung parating Problema. mahirap. Unang-una kasi yung volume din. Yung volume ng sasakyan na dumadaan, talagang masyado siyang marami para sa... Kasi yung lahat na Visayas, Mindanao, doon po dumadaan. sa amin din dumadaan. Kaya nga ka, Ellie, isa itong parang aming kinakainggitan. Pag pumunta ka sa North, napakarami ng magagandang highway. Hindi lang NLEX, meron tayong SCTEX, meron tayong TIPLEX. Pero papuntang South ka, Ellie, iisa lang talaga yung daanan. Ngayon may ginagawa, sinimulan yata ito 2014 o 2015. Pero hanggang Quezon pa lang. Yung ito malaking tulong dahil ngayon ang Quezon traffic na talaga mula Manila hanggang siguro Kaeli mga Pagbilao, traffic na talaga. Pero after din yan, mag-aatimonan ka na, lalo na pagpasok ng Camarines Sur, talagang hirap na yung daan. Kaya yung talaga mga manonood sa Mayon, kailangan talaga magbiyahe. Buti kami, sanay na sanay. Opo. Pero yung mga hindi sanay, talagang mahaba masyado yung biyahe. Pero paminsan ka, Eli, nakakagilty din, di ba? Parang natutuwa yung mga tao na maganda yung nakikita. Pero kailangan ding alalahanin yung kahirapan na dinadala nito sa buhay ng mga taga doon. Hindi lang dahil sa pag-evacuate, pero yung sa tanim din, Dr. Bautista, talagang pagdaan po namin ang kapal ng ashfall sa mga dahon ng mga tanim. Sabi po ni Gov, mabuting umulan kasi kahit papano parang na-wash off din siya. Pero ito nga po yung inaalala ko din. Sabihin natin matapos na siya ngayon, yung pag-resuscitate ka, Ellie, ng ano talaga, 'di ba? ng mga yung mga farmlands. Mahirap 'yun. Pero ito, Dr. Bautista, yung mini-mention ko kanina, yung Mayon nag-e-erupt ngayon, merong isang bulkan sa Japan na nag-e-erupt din. Tapos sunod-sunod yung lindol. Ano ba yung parang scientific explanation kung bakit nangyayari ito? Parang sabay-sabay. Wala naman pong nakaka-influence. Maraming kumakalat sa internet ngayon, may supermoon daw. Oo. Opo. Na- Pero hindi yung totoo. May possible effect siya kasi yung gravitational attraction Oo. pwedeng atake Mas malaki. Mas Pero malakas yung... kung titingnan mo, yung nakikita natin ngayon, dati nang nangyayari yan eh. Oo. Yung Circum-Pacific Ring of Fire, maraming volcanoes Oo, yun, totoo. tapos maraming earthquakes na nangyayari. So every now and then, talaga may pumuputok na bulkan dyan at mayroon ding mga malalaking earthquakes. Pero na wala nangyayari. namang ano, kasi kung babasahin mo sa social media,
Para matatakot ka kasi parang sinasabi nila may nangyayaring medyo grabe dito sa Pacific Rim of Fire kasi sunod-sunod. Hindi naman po yun totoo. Pag titingnan niyo po yung mga patterns ng mga occurrence ng mga tectonic activities na yan, halos pare-pareho lang po eh. Hindi naman bago na sasabihin natin dumami. Ano? Oo. Hindi rin eh. Pareho Halos din ganun lang. din po Parang yung nagkataon lang talaga. Oo. Pero ito Meron po, lang silang dahil sa supermoon, may mga haka-haka yung iba na baka mag-intensify lalo. oo. At ito po, kung hindi ako nagkakamali, Dr. Bautista, parang yung, tama ba, yung Mayon Volcano, among sa lahat ng mga bulkan dito sa Pilipinas, siya yung most active. Most active siya in terms of yung cycle. Every 10 years, nagpumuputok Ito nga parang mas siya. madalas, no? Kasi Yung ibang nagkaroon ng bulkan, maghihintay 2014. kang hundreds of years. Oo. Like Pinatubo, 600 Oo, years. 600 years. Yung Mayon, hindi nga 10 years. Kasi yung huli niya, 2014. Pero maganda yun, ma'am, na madalas siyang pumuputok. Bakit Ibig sabihin, hindi siya nakakapag-ipon ng malaking energy sa ilalim. Oo, kasi pag nakapag-ipon siya, mas explosive deadly. at mas marami yung materials na ilalabas. At yun yung nangyari sa Sa Pinatubo. Pinatubo, ganun yan. Oo, 600 years yung pag-iipon niya, kaya yung destruction niya grabe din. So ito po, masasabi ba natin na parang yung Mount Mayon, siguradong hindi siya magiging as destructive as Pinatubo? During historical times, wala siyang pinakita na napakalaking eruption in such a way na madidestroy yung edifice. Ano? Nakita natin, minemaintain niya yung perfect cone at may Oo. symmetry siya. Oo. Most of the time, moderate yung eruption, hindi masyadong destructive at to the point na sisirain niya yung ano. Oo. Yung Sana wag naman edifice, mangyari, no? Yeah. Kasi ito po, kahit taga doon ako, every time nakikita ko yung Mount Mayon, talagang namamangha ka parate, kahit taga doon ka. Kaya sana hindi masira. Pero ito po, ano kaya yung dahilan kung bakit siya yung mas active kumpara sa ibang mga bulkan dito sa atin? Dahil na rin po sa nature o yung composition ng magma, medyo basic yung composition, consisting of basalt, minsan nag-grade into andesite. Oo. Very fluid palagi, hindi viscous. Oh, okay. So pag very fluid, yung mga gas content ng magma nakaka-escape easily. Instead of mag-accumulate sa ilalim at mag-form ng explosive eruption, lumalabas na kusa, madaling makalabas yung gases. Dahil very fluid yung magma at madali ring mag-flow yung magma. Hindi nakaklag yung pinaka-throat ng Ito po ba, vent. meron ba tayong instrument o meron paraan para malalaman ng PHIVOLCS kung posible o malapit na magkaroon ng eruption? Marami po tayong iba't ibang klase ng instrument na naka-install sa paligid ng bulkan. Nandiyan yung mga seismic instrument. Ang mga instrumento na to dinedetect kapag may mga ground disturbance na dulot ng paggalaw ng magma or nagbibiyak yung mga bato sa ilalim, nagkakos ng mga earthquakes yan. Nadedetect ng seismic network natin yan. And then may mga geodetic instruments tayo kapag namamaga yung bulkan or nag-i-inflate, nadedetect natin yung very small deformation na nangyayari. Pag sinabi niyo po namamaga, parang yung maga siya sa katawan na parang... Ang bulkan po parang lobo yan na hinihipan mo. So umiiba talaga siyang konti. Kapag nagbi-build up yung pressure, lumalaki yan, nagbabulge. Parang yung tumataba ng lupa konti. umaangat. So yun yung pag-angat, maliit na pag-angat ng lupa, yun yung dinedetect ng very sensitive instruments. So natin. dapat yung mga nakatira doon, alam nila yun, 'di ba? Kasi syempre mapapansin nila. Pero maliliit na changes yun, ma'am, hindi mo masyado hindi mapansin. mo Kailangan mo lang very sensitive instruments para ma-detect mo yan. Kasi talaga naman nakakatakot. Sabi ko nga, kung ganito siya kadalas, dapat siguro mas stricto tayo sa pag-occupy talaga ng parang portions around it na... Kasi Kaeli, marami nakatira eh. May nakatira sa paanan ng Mayon. Ang mga precursors, ma'am, na mapapansin ng mga nakatira doon ay yung pagkatuyo ng mga water wells nila, mga artesian wells. Kasi pag umangat yung lupa, yung water table Naiiwan. bababa Tama. yung discharge ng mga water Pero yung wells. temperature ba naapektuhan din? Mas nagiging mainit ba siya o hindi yun pansin? Hindi masyadong mapapansin, ma'am, kasi dati
pag hindi mga hot springs, hindi mo rin makikita Oo, kasi dun sa... kasi naalala ko po dun sa maraming resort malapit sa Mayon na may hot springs. Naalala ko nung maliliit pa kami, manghang-mangha kami ka Eli kasi pag pumunta ka talaga yung tubig umuusok. Yun po ba natural yun sa lahat na gano'n na malapit sa bulkan? Marami pang mga lugar na gano'n. Diyan lang sa Los Baños, di ba may Mount Makiling tayo. Diyan. Kaya siya maraming, sa Pansol maraming hot yung springs. remnant heat ng bulkan, hindi na active yung Makiling pero mainit pa rin yung ilalim. Kapag dumaan yung tubig sa ilalim, umiinit siya kasi mainit pa yung mga bato ron eh. Pero ito po, pag sinabi niyong hindi na active ang Makiling, wala nang chance na mag-erupt siya. Wala na tayong record during historical time na nag-erupt siya at pati yung mga deposit niya pag ginawan mo ng dating like yung using carbon-14 dating more than 10,000 years na yung pinaka-last activity. Ngayon, pag yung mga deposit younger than 10,000 years, kino-consider namin na active. Tapos hindi pa masyadong eroded yung pinaka-edifice. Nakikita pa may mga remnant evidence pa na Gaya po nung pinatubo, di ba after 600 years siya nag-erupt muli, meron ba yung indication na yung hindi pa nangyayari yung eruption, meron ba yung indication na pwede talagang mag-erupt pa? Nandun po doon sa geomorphological evidence, nakita pa natin na nandun po yung may lava dome sa taas, tapos mainit siya. Yun yung reason bakit nag-drill yung PNOC ron. Tinatry nilang explore kung pwede siyang itap yung geothermal energy nun. So, kapag may potential pang pumutok, mainit pa yung bulkan. Tapos yung mga gases na lumalabas, may mga sign na may magma pa sa ilalim na mainit. Nandun pa yung magma source niya. Kasi yung nakakatakot ka, Ellie, di ba? Kung 600 years hindi pumuputok, syempre may impression yung tao na wala na to. Safe nang tirahan. Tapos bigla-bigla magkakaroon ng eruption. Like ako, ma'am, lumaki ako sa Pampanga, tagaroon ako. Nung bata ako, wala akong kaalam-alam na may bulkan. Kasi flat lang yung bulkan. Saka kahit tayo lahat, di ba? Nung pumutok siya nung June 91 yata yon, 90 ba o 91? Talagang lahat tayo para nabigla. June 12, 1991. Yung 91. Talagang hindi makalimutan yung eruption na yon. Okay, so Doc, baka may mga panawagan ko kayo at siguro basta yung ating kababayan, wag ko agad magpapaniwala sa social media, no? Yung mga tungkol sa ganyan para wag mong maalarma. Sige po. Lagi pong makinig sa mga otoridad pagdating sa information tungkol sa bulkan. Yung pinakahuli pong parang bulletin ng PHIVOLCS, ano yung warnings na tinataas natin sa mga tao? Sa ngayon, mini-maintain pa rin natin sa alert level 4. Hindi pa rin nagbago yung pattern ng activity niya during the last 3 to 4 days. So, ando pa rin, characterize pa rin ng effusion ng mga lava, and then may manakanakang lava fountaining at acid ejection na umabot ng 200 to 500 meters ang height. Pero may chance po ba itong ma-elevate pa to alert level 5? Depende po kung nag-intensify yung activity at nagkaroon na ng explosion na umaabot ng mayigit 10 kilometers ang 10 height. kilometers. Yun. Kasi as of now, mga 4 to 5 pa lang. Pwede natin i-consider na explosive hazardous eruption is in progress. So ngayon, imminent pa lang. Ayun na po. Kaya siguro ka, Ellie, yung pinaka advice din natin, lalo na sa mga taga-Albay, parating abangan yung bulletin ng PHIVOLCS kasi ito yung tama. Huwag magpapaniwala Sa sa iba. social media, lalo na maraming fake news. Okay. Sa ngayon po, ang danger na pinopost ng bulkan ay yung lahar. Yung lahar. Lalo pag Especially umuulan kapag may po. pagkasang pag-asa na maulan, kailangan maging watchful tayo tungkol. Kasi out of the 25 million cubic meters, 1.9 million ay mga loose materials na nasa upper slope. O kaya siguro, ngayon, may low pressure area sa Bicol. Kaya siguro po yun yung antabayanan ng ating mga kababayan. Pwedeng mag-form ng lahar yun. Oo, yung mga posibleng daanan, siguro dapat wag na sila doon. Okay, so Doc, salamat po sa inyong oras dito po sa B-Servition Lenny sa Armen. Good morning po sa inyo. Maraming salamat, Dr. Bautista. Din po sa inyo. Yan po si Dr. Bartolome Bautista, ang Deputy Director ng PHIVOLCS. B-Servisyong Lenny ni Vice Presidente Lenny Robredo at Eli Saludar.
O, yung oras naman natin mga kasama, 9:49 na po ng umaga. At maya-maya sa ilang sandali, ito pong istorya ng pag-asa. Pero ma'am, siguro basa muna tayo natin mga Oo, mensahe. marami. Mula sa Unahin FB. ko lang ito, ka Eli, Christian Joseph. Yung ko lang to nakita ka Eli. Ito si Jillian Gonzaga, galing naman siya sa Lampang, Thailand. Ayun. Magandang umaga po sa iyo. Meron ding Seoul, Korea, Lee Tai-yun. Sana tama yung aking pag-pronounce. Marami tayong mga dating mga kasama po natin. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Sa panonood dito po sa Bisabisyong Lenny. Eto, Charito del Carmen. Ano to? Taga Tokyo ba to? May kinakamusta po siya. Josie Acosta, Marshall Bonifacio of Barangay Holy Spirit. Good morning daw po sa inyo. Eto, watching from Parañaque, Florence Apostol Vicente. Meron din Hong Kong, Remedios Yodico. Ayun. Eto, Kaeli, di ba plano natin na kung kailan magkaroon tayo ng parang live na broadcast galing sa Hong Kong kasi napakarami nating kababayan dyan na parate sa ating sumusubaybay. Ayan, kaya antabayanan nyo po yun. Meron din po taga Illinois, Norma Pereira Rivera. Ayun. Malamig pa po dyan sa inyo. Ito galing Canada, Eva Caceres Calio. Ayan, meron din galing Bulacan, Richard Jelay Construa. Ayun. Eto, Kaeli, para ngayon ko din to nakita, Dinalupian, Bataan, George Del Lloro. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Marami pa to, Kaeli, pero siguro ipagpatuloy natin, mamaya kung may oras pa. Eto, isa na lang. Bohol, Panglao Island, Bohol, Timart, Mikulob. Ayan, magandang umaga po sa mga taga Bohol. Sabi niya, maayong buntag VP Lenny, gata now ako diri gikan sa Panglao, Bohol Island. Parang Bicol ka, Eli, yung kanyang salita. Kaya naiintindihan natin. Pero mapalad tayo. Alam mo ka, Eli, yung bisita natin ngayon, nakilala ko na siya noong nakaraang linggo. Kasi isa siya doon sa aming mga pinarangalan. Doon sa District 6, Quezon City. Siya si Ma'am Tina Sait, Agustina Sait. Ito ko ka, Eli, napakaganda ng kwento ni Aling Tina. Siya ka, Eli, single parent. Ilan ulit, Aling Tina, yung anak nyo? Tatlong anak niya. Pero yung kwento niya, sabi, naglakas loob na siyang iwan yung kanyang asawa. Ayun. Ang gusto bang sabihin nun, Aling Tina, umalis ka sa bahay kasama yung mga anak mo? Hindi po, siya ang pinaalis. Siya yung pinaalis mo. Tama. Ayan, kung nakikinig, may mga pasok na siya yung pinala. Buti sumunod sa'yo. Opo, binalot ko na yung damit niya. Binalot mo na yung damit. Para Pero nung panahon bang magkasama pa kayo mag-asawa, nagtatrabaho ka nun? O siya lang yung nagtatrabaho? po kami pareho. Ano po yung trabaho mo nung panahon na Suwer yun? din po ako. Nagtatahi kasi siya si Kaeli. Apo. Naalala ko Kaeli nung pumunta siya, napakaganda ng kanyang suot na Filipiniana. Nung sinabi ko, pinansin ko yung suot niya, naalala ko pa pink, 'di ba? Pink na Filipiniana, mahabang Filipiniana. Sabi ko, napakaganda naman ang suot mo. Sabi niya, ako na po yung nagtahi nito. Pero yung kwento niya, siguro kaya ka naglakas loob kasi meron kang hanap buhay. 'Di ba? Kasi alam mo, Kaeli, matagal ako nag-abogado sa mga kababaihan. Yung iba talagang tinitiis dahil walang sariling kita. Kaya maigi din na may hanap buhay yung babae, 'di ba? Para kayang itaguyod yung sarili sa mga anak pag nagkaroon ng problema. Pero nung pinaalis mo na, Aling Tina, yung asawa mo, solo ka na, hindi ka niya tinulungan sa pagpalaki ng Hindi mga na bata. Bumalik siya mga 1 week. Kung siya pa po ang humingi. Humingi pa sa'yo. Binigyan mo naman. Hindi po. Kasi sabi ng mga ninang ko, tingnan mo yung anak mo bago ka magbigay. Oo. Sabi niya, ganun. Buti na tiis mo. Kasi yung ibang mga misis talaga hindi matiis yung mga asawa. Sa hirap po naranasan ng mga anak ko. Oo. Kasi yung kwento niya, nagtatahi kayo, pero naglalabada din kayo, di ba? Opo. Paano mo? 4:30 ng madaling araw, naglalabada na po ako. Kasama ko na po yung panganay kong anak. Ilang taon yung panganay mo nung Nasa, pa lang po siya, nasa grade 4 yata. grade 4, pero tinutulungan ka na maglaba? Opo.
4:30, di madilim pa yun. Madilim pa po. Pagkatapos ko ng alas 10, alas 9, tatakbo na po ako sa tahian. Tapos mag-uumpisa ka na magtahi Mag-uumpisa. hanggang gabi. Hanggang alas 10 ng gabi. Saka pa lang po ako magluluto pagdating. Kakain na yung mga anak ko. Pero yung tahian na sinasabi mo, nung panahon na yon, sarili mo na yon. Hindi pa po. Nangangamuhan pa lang ako. So parang merong may-ari nung tahian, isa ka Opo. lang sa mananahi. Pero 'di ba yung kwento kasi nung nagkaroon tayo ng istorya ng pag-asa na isa ka sa pinarangalan, parang nung nakaipon ka ng konti, bumili ka ng sarili po ako mong ng makina. Opo. Tapos nung bumili ka ng sarili mong makina, sa bahay ka nagtatahi. Sa bahay lang po ako. Ang ginagawa ko, bumili ako ng retaso. Dinugtong-dugtong ko 3 kulay. Kasi yun pala ang kaya ng Oo. Saan mo pera, ng binibili budget yung ko. retaso mo? Sa ano po, sa bagong baryo. Tapos, Sa yung mga Loocan. retasong tinatahi mo, binibenta mo. Opo, dinudugtong-dugtong ko. Ginawa kong pajama ng mga bata para Okay. maibenta ko rin. Tapos, paano mo binibenta? Nilalako? Hindi po, dyan lang po sa pwesto ko. Lumabas lang ako sa ano, Sa naglagay bahay. ako ng Sa lamisa labas lang po. ng Opo. bahay. Nilagay ko yung lamisa habang ako nananahi. Dinidisplay ko doon. Pero di ba, kung naalala ko yung kwento mo, parang yung kwento mo nung panahon na yun, parang sa ilalim kayo ng napokor na Opo. poste Opo. nakatira. Na dapat walang tumitira doon. Pero dahil wala silang tirahan, doon sila sa danger zone. Talagang under the tower po ako. Under the tower. Hindi, Opo. buti nakakatulog kayo ng gabi, lalo na pag Yun lang po, bagyo, pag di ba? kumidlat, makita mo talaga yung Kumikislap, apoy kislap. kumikislap. Nako. Tapos, ilang taon kayo tumira doon? Ay, matagal na po. 1993 pa po kasi ako dyan nakatira. Hanggang ngayon doon ka Opo. nakatira. Ay, ang masama po, na-demolish. Na-demolish kayo? Opo, na-demolish ngayon. Eh, wala po kaming relocation. Yun lang po ang ano doon. Kailan kayo na-demolish? Nung November. Ngayon lang? Na Oo, November? ito lang po. Tapos saan kayo lumipat? Diyan lang po sa kapitbahay.